Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol po sa ating monitor na si Severe Tropical Storm Opong with international name na Bualoy as of 2 p.m. araw ng Biyernes. Huling namataan po ang Severe Tropical Storm Opong sa vicinity ng bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro kaninang alauna po ng hapon. Taglay pa rin ang hangin na 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 150 km per hour. Bahagyang bumagal in the last 3 hours westward at 20 km per hour at inaasahang kikilos po ang bagyo west-northwest po, tungo po dito sa may West Philippine Sea pagsapit mamayang gabi. Base sa ating data satellite animation, apektado ng makapal na ulap associated po sa malalakas na ulan ng malaking bahagi ng Luzon, Visayas at western portion of Mindanao. At pinakamatingkad dito mga kulay puti po na ulap, dito po sa may western side po ng Southern Luzon and Visayas. Itong Mimaropa, Western Visayas at yung mga nearby areas pa, asahan pa rin po yung at times intense na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Associated na rin po ito sa hanging habagat kung dito sa may Palawan and western portions of Visayas and Mindanao. Base naman sa ating data satellite animation, patuloy yung monitoring din natin doon sa mga kumpul ng ulap or cloud clusters far east of Visayas and Mindanao. Hindi natin inaalis yung chance na magkakaroon dyan ng low pressure area sa loob ng 3 araw, but we're not seeing po na magiging bagyo agad-agad ito hanggang sa katapusan po ng buwan ng Setyembre. Ito po yung landfall points in the last 12 hours po nitong si Bagyong Opong. No? Nagsimula po siya mag-landfall for the first time sa San Policarpo, Eastern Samar, 11:30 p.m. kagabi. Sinundan na po yan ng mga landfall po dito sa may Palanas, Masbate at Milagros, Masbate kaninang madaling araw. Nagkaroon na pang-4 at pang-5 landfall sa mga bayan ng San Fernando and Alcantara sa Romblon ngayong umaga. And then afterwards, pagsapit ng tanghali, nagkaroon ng pang-6 na landfall sa Mansalay, Oriental Mindoro, 11:30 in the morning. At kung mapapansin po nila, westward or pakaliwa or pakanluran ang naging movement po nitong si Bagyong Opong in the last 12 hours. Malaking factor kasi doon sa kanyang westward movement ay yung high pressure area doon sa hilaga po ng bagyo. No? So ibig sabihin, napipigilan yung pag-angat ng bagyo at napanatili ang kanyang westward movement. Kaya malaking bahagi ng Calabarzon Zone, Central Luzon, and even Metro Manila po, no? Ang hindi gaanong naapektuhan po nitong si Bagyong Opong. Base naman sa pinakahuling track ng Pag-asa, generally west-northwest po, no? Or magsisimulang umangat na po pakanluran ang nasabing Bagyong Opong. Sa mga susunod na oras, babagtasin pa ng bagyong natitirang bahagi ng Mindoro Island. Pagsapit ng gabi, nasa may Mindoro Strait na at unti-unting palayo ng ating kalupaan. Nasa may West Philippine Sea na po simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. And possibly po, pagsapit ng tanghali, nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. In terms of intensity, within the next 12 hours or mamayang gabi, posibleng lumakas po ulit ito bilang isang typhoon given na babalik ito sa mas malawak po na katubigan at inaasahang mas lalakas pa habang lumalayo po ng bansa. So, yun naman yung maganda balita, no? Habang lumalakas po ito, ay hindi naman inaasahang magkakaroon pa ng direct effect pagsapit po bukas ng hapon pagkalabas niya sa ating area of responsibility. Take note din po na sa ngayon, ang kanyang radius, 460 kilometers on the average. So, from the center hanggang sa outermost part, hagip pa rin po kayo ng malakas na hangin at malakas na ulan. So, ibig sabihin, ito mga binabanggit po natin kanina, ito po isang point lamang yung kanyang sentro. Pero yung kabuuan ng bagyo, technically affected pa rin po ang malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, including Metro Manila, plus malaking bahagi po ng Visayas. Kaya naman sa ngayon po, nakataas ang wind signal number 3 dun sa pinakamalapit po sa bagyo sa kanyang sentro, Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging sa may Calamian Islands, meron na ring signal number 3, northwestern portion of Aklan at sa Kaluya Islands sa Antique. Signal number 2 naman po, may kalakasan pa ring hangin na mararanasan po sa mga susunod na oras sa southern portion of Zambales, gayon din sa Bataan, southern Pampanga and southern Bulacan. Maging dito sa Metro Manila, signal number 2 pa rin po as of 2 p.m. Gayon din sa Rizal, Cavite, buong Laguna, signal number 2. At dyan sa amin sa Quezon, sa central and southern portions, signal number 2. Meron din po signal number 2 or may kalakasang hangin pa rin sa northern portion of Palawan, kabilang na ang Cuyo Islands, western portion of Masbate, yung dinaanan po ng sentro ni Opong, northern portion of Antique, natitirang bahagi ng Aklan, Capiz at hilagang bahagi ng Iloilo, signal number 2. At sa ngayon po, meron na tayong signal number 1 dito po sa may Pangasinan.
rest of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at southern portion of Aurora. Signal number 1 na rin dito sa natitirang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan at ng Quezon Province. Signal number 1 din po sa northern portion of Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, hanggang dito po sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at natitirang bahagi ng Masbate. Itong nagkaroon po ng signals number 2 at number 3 sa ngayon, signal number 1 na lamang. At meron pa rin po tayong babala ng hangin bilang isa dito sa natitirang bahagi ng Antique at ng Iloilo, buong Gibaras, northern and central portions of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern and central portions of Cebu kabilang ng Bantayan and Camotes Islands. Signal number 1 din sa hilagang bahagi pa ng Bohol, northern Samar, buong Samar, signal number 1 na lamang po. Ganyan din sa northern and central portions of eastern Samar, buong Biliran at buong Leyte, signal number 1. So possible pa sa ating mga future issuances po, no, posibleng mabawasan pa yung ating mga signal sa may eastern portions ng Bicol and Eastern Visayas at mag-downgrade pa tayo ng mga signal number 2 down to signal number 1 sa ating mga susunod na bulletins. Ito naman po yung ating heavy rainfall warning. Ibig sabihin, ito yung mga lugar na magkakaroon ng matinding ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Epekto po nitong si Bagyong Opong at ng Habagat. Meron tayong red rainfall warning. Ito po ay real-time warning po, no, or nowcasting na tinatawag. Ibig sabihin, prediction po ito ng ulan sa real-time or sa susunod po ng mga oras. Red warning or torrential rains sa may Occidental Mindoro. Ganyan din sa may northernmost part po ng Palawan, sa may Calamian Group of Islands at sa buong Western Visayas, aasahan din po yung matinding ulan sa mga susunod na oras. Asahan naman yung intense rains, kulay orange po, orange rainfall warning sa may Oriental Mindoro, yung dinaanan nitong si Bagyong Opong, hilagang bahagi po ng mainland Palawan at sa may Negros Occidental. Samantala, aasahan din po ang malakas na mga ulan sa susunod na 2 oras dito po sa Metro Manila, gayon din sa Quezon Province, sa malaking bahagi ng Calabarzon, down to Romblon, dito rin po sa halos buong Eastern Visayas at hilagang bahagi ng Cebu, aasahan pa rin po yung matitinding ulan. Posible ito magdulot ng mga pagbaha pa rin sa mga low-lying areas at pag-uho ng lupa sa mga bulubundok na lugar. Posible rin ang pag-apaw po ng mga ilog. Itong imahe natin, base po yan sa ating website na panahon.gov.ph kung saan makikita nyo po in real time ang ating mga warnings at yung direksyon po or forecast track ng Bagyong Opong. Para naman sa gale warning or banta ng mga pag-alon, ito yung mga lugar na magkakaroon ng matataas sa mga alon dulot nga po ng malakas na hangin na dala ni Bagyong Opong sa may Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Samar at baybayin ng Eastern Samar, maging sa may northern and western coast of Leyte, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur at Masbate. Meron ding gale warning hanggang 6 na metro sa may Biliran, coast ng Southern Quezon, Aklan, Capiz, Iloilo, northern coast ng Negros Occidental, down to or up to Zambales, Batangas, and Cavite. Aasahan pa rin po ang maalon ng karagatan. Most likely po pag meron tayong gale warning. Plus, meron pa tayong mga wind signals. Suspended po ang sea travel for all types of sea vessels. At para naman sa daluyong ng bagyo o yung tinatawag natin na storm surge, posible pa rin po ang hanggang 3 metrong taas ng daluyong dito po sa may hilagang bahagi ng Aklan at ng Antique, sa baybayin ng Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, hilagang bahagi ng Palawan at Romblon. Habang posible naman ng 1 hanggang 2 metrong mga daluyong or storm surge, yung pagdagasa po ng matataas na alon dahil sa malakas na hangin ng bagyo, dito po sa may Aklan, Antique, Bataan, Batangas, Cavite, Masbate, baybayin ng Metro Manila, particularly ang Manila Bay, Palawan, Quezon, Pampanga, at Bulacan. At pagdating naman po sa mga mabugso-bugsong hangin, no, hindi naman po ito galing sa bagyo, subalit most likely galing po ito dun sa habagat at dun sa outer part, kung dito sa may hilaga po ng bagyo. Sa Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, dahil po yan dun sa outer rain bands or outer trough po nitong si Bagyong Opong, at yung dahil sa habagat over Palawan, Visayas, yung mga wala pong wind signals, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Caraga Region, and Davao Region. Habang bukas, halos buong Luzon and Western Visayas, pero pa rin pabugso-bugsong hangin kahit malayo na sa lupa ang Bagyong Opong. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Yung next update po natin ay mamaya muling alas 5 ng hapon. Mag-ingat po tayo.